Pero Andres kasi maawain. Pag umiyak ka sa kanya, anak ka niya eh. Kung tayo nga na magulang, tao, di kayang tiisin ng anak. Lalo pa ang Diyos. Good morning mga ka-asid. Bale 6 days na lang eh. Six days to 4, 6. Bale pang day 23 na po tayo. Tama ba? Tama. 23, 45, 6. Day 24 pala. Day 24. Ay, 24. Day 22. Bale, ano pala, day 23 na tayo ngayon. Day 23. Pang 23 days na natin. Oops. Pang 23 days. Ngayon po parang ano eh, parang do pumayat na ako ng gusto. Tapos meron pa rin para sa tenga ko. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Balik-balik pa rin siya. Pero madalas siya nandyan. Parang okay naman yung pakiramdam ko. Wala na, hindi na masyadong umaatake yung isang beses, ng isang araw. Sobra yung atake. Sobra yung atake nung sa tiyan ko. Try ko kwento lang sa inyo mamaya, ha? Dahil prepare muna ako ng pagkain ko. Get off. You want this one? It's only for Halloween. How about this one? So yan guys, yung almusal ko ngayon, lugaw. Kasi naglugaw ako kagabi. So sinobrahan ko para meron na kaming almusal ng mga bata. Bali naglaga na lang ako ng itlog. May paarin siya ng manok. Because I need that. Hi guys, it's me again. Good morning. Okay, Good morning. Let's play now. And there's a big storm, so that's why I got scared. Wanna play that in jailbreak? Eat your food. Yun guys, Jailbreak. update ko lang kayo sa may improvement. Well, nasabi ko naman na meron. Yeah, I'm right there. Kasi para mas bubuti ngayon yung pakiramdam ko. Though nag-iisip pa rin ako kung bakit hanggang ngayon patuloy yung yung pagbagsak ng katawan ko, nung pagbagsak ng timbang ko. Is it finished or not? Hindi pa naman ako nakakapag-timbang. Kaya po medyo hindi pa ako nag-update ng mga nakaraang araw. Kasi medyo masama yung pakiramdam ko eh. Hindi ko alam kung dahil dun sa gamot na ininom ko, kala ko magiging effective sa akin kasi decongestant yun. Mga nakaarang araw, sama ng pakiramdam ko, para akong laging araw-araw, siguro mga 3 to 4 days yun. Para akong nilalagnat. Pero pagka nag-check naman ako ng temperature ko, hindi naman. Nasa 36.3, 36.4. Nung one time na tumaas ng 37.1. So doon ako nag-worry. Pero maya-maya lang, pag check ko ulit, 36 na ulit. So, oh my gosh, pakiramdam ko lang sa katawan ko mainit. Para ka may lagnat, ganun yung pakiramdam. Tas, hindi maganda yung pakiramdam mo, pero okay lang naman yung temperature ko, hindi naman ako nilagnat. Tapos yung isang beses, kumukulo lagi yung tiyan ko. Tapos merong isang beses na gabi na napuyat ako dahil nga kumulo yung tiyan ko. Grabe, ang kirot. Sobra.
Sobra, ang sakit. Yeah, we just go. So kaya nagigising ako. So ininuman ko siya ng antacid, yung Tums. Where are we going? Yung bigay sa akin ng Far away from the I don't think it's tawag doon, yung kapatid ng asawa ko na babae. Hindi ko alam kung bilas ba yun This is where. Oh. or hipag. Sorry kasi hindi ako maano doon sa mga tawagan doon eh. Okay, where are we going? So, let's go Saka find. ilang na uminom ako yun, tapos maya na medyo nawala. Parang kumalma. Dude, that's just a house. So, tinry ko ulit makatulog. Bago ako makatulog, yung I need some food. laglag na ako sa tulog, I'm in the car. biglang kumirot na naman. See it? Ganun yung nangyari. I think that's. Hindi ko alam kung sabi ko, pangatlong araw ko yun nung umiinom ng Simdex eh. 5 araw ko sana iinumin. Ate! Pero tinapos ko naman. Just press it! Kasi, He's killing me! sinyadya sa akin na inumin ko yun ng after meal. Yun, mga ilang minuto lang. I'll take this one. Inumin ko para hindi kumalam yung tiyan ko. I have. Pero after nun, nga pala yung Simdex kasi tinitake ko decongestant. Para dito sa tenga ko hanggang ngayon meron pa rin kasing bara eh. So tingin ko The 1v1 us. hindi naging effective sa akin dahil hindi siguro Wait lang! yun yung talagang ano. Kasi mas effective pa yung yung suob eh. Do something. Yung suob na ginagawa ko. Pagka ginawa ko yun, 2, 3. mga ilang lang nawawala. Do buwabalik pa rin siya. So pero siguro kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy mong gagawin. Pero sa akin lang yung guys reminder lang. Yung mga sinasabi ko, saka yung mga iniinom ko, sinishare ko lang sa inyo. Dude, that was awesome. Pero mas maganda You na can't even kill me. I was just moving and I'm shooting. alam ng doktor or ano. Pero nasa sa inyo pa rin naman yun. I thought that Pero was yun lang yung pretty mga much. reaction sa katawan ko. Siguro hindi nga nag-effective sa akin yun. Pero hindi ko sinasabing Exit. maaaring sa inyo maging Okay, effective. ready? Pero syempre, kailangan nyo pa rin pa-check up. Pa-check up nyo muna. Kasi hindi naging effective. Natapos ko yung pang-5 araw. Pero wala, hindi pa rin nawala itong Hey, Alta. Where's para sa ilong ko. Ay, sa tenga ko. Okay naman yung paghinga ko. Okay naman yung hindi naman masyadong barado ilong ko. Yung sa tenga lang, yung may umi-echo. Oh, Yun nga, after nung kinabukasan, umagang-umaga pa lang, nadumi ako. but we can do it. After kong dumumi, gumaan yung pakiramdam ko. Okay na okay. Ayos na ayos talaga. Parang kala mo. Pero yung nakita ko yung tsura ko sa salamin, payat ko talaga. Kita nyo naman, oh. Talagang, Stop ano na ako working. underweight na ako, kumbaga. Kasi nga yung last na timbang ko pa, 59 na lang, ayon kay Google, sa height ko, at least 60 kilos. Dati akong nasa kulang-kulang 70. Umayos yung pakiramdam ko nun, so feeling ko talaga parang magaling na ako. Pero hindi, hindi pa rin pala. Tinuloy-tuloy ko pa rin yung routine ko. I thought I played this. Araw-araw kong umiinom ng Yakult. I'm just gonna Ganun pa rin yung kinakain ko. Gulay pa rin. Chicken breast, itlog. Minsan iniiwasan ko yung egg yolk. Minsan kinakain ko. Pero isa lang. Titikim lang ako. Tapos, ano pa ba? Tokwa yan. Tokwa. Apple. Lagi ako nag-a-apple ngayon. Yung maliit lang na apple. Araw-araw yun. Yan, saging tapos apple. Yan ang snacks ko. Nahati ko muna. Hatiin ko yung apple. Kalahati yun, binibigyan ko yung mga anak ko. Tapos yung kalahati yun akin. Sa hapon yun. Sa gabi, bago ko matulog, snacks ko rin yun. Madalas ako pechay, saluyot, Baguio beans. You check someone? Tapos Yeah. yung They're like, pakbit I na said, gulay. you could read your Yan. own mind. They're like, no. Yan yung madalas kong kinakain. Oh no! Okay naman, kaya lang, buwabagsak pa rin yung ano ko. Since you're not there, we can't fix Pero, it because remember you're the shadow monster. Niniwala ako na gagaling talaga tayo. Malapit na. No. Remember Don't worry. Huwag kayong my mag-alala. process of Sabay-sabay tayong gagaling. Huwag Huwag nating iisipin yung nararamdaman natin. Yan, ngayon.
hindi pa ako gumagaling, sinasabi ko na yan sa inyo. Nasa parehas pa rin tayong kondisyon. Gagaling tayo, huwag kayong mag-alala. Enjoy lang natin yung kinakain natin ngayon kahit na hindi masyadong malasa tulad ng dati. Pero nasasanay na ako unti-unti kasi kahit pa paano linalagyan ko ng panlasa naman, ng asin. Basta wag lang aalat. Masarap yung sumasarap na sa akin yung nilagang chicken breast na may pechay. Tapos dadagdagan mo pa yun pala. Kumakain din ng carrots tsaka patatas. Lagyan mo ng carrots, pechay, tapos yung chicken breast. Ilaga mo yung sabaw nyon. Huwag ka maglalagay ng ng pampalasa muna na asin. Hayaan mo siyang kumulo ng siguro 30 minutes yung chicken breast. Hanggang 30 minutes ko pinapakuluan. Minsan nga sumusobra pa pero mahinang-mahinang apoy lang. Tapos saka ko isasalang yung carrots. Tapos after 10 minutes yung pechay naman. Yung pechay kahit 5 minutes lang yun. Overall siguro mga 40 minutes siguro yun. 40 minutes ko pinakukuluan. Kasi 40 to 45 minutes. Ang mahinang-mahinang apoy. Tapos, yung sabaw nyon, kasi hinihiwalay ko yung sa pagkain ng mga nga walang lasa yung akin. After nun, yung sabaw nyon, luya pala. Dinidikdik ko pala yun. Dinidikdik ko yung luya. Tapos, sama ko doon sa pakulo. Sinasabay ko na doon sa pakulo ng chicken breast. Pag okay na, tapos na, luto na, saka mo lalagyan ng konting-konting asin para matatansya mo yung lasa. Ang sarap. Sarap siya. Hindi ko alam kung sa akin lang kung ako lang. Hindi ko alam kung ako lang. Para ka na rin may nilagang Hindi ko nalalagyan ng paminta kasi medyo rin yun pampaanghang din yun Kaya hindi ko muna nilalagyan ng Yun, kaya guys, yung mga nag-aalala sa mga nararamdaman ngayon, nararamdaman masakit dito, ano kaya to? Advice ko lang Kung nakapagpa-check up naman na kayo, tapos miinom na kayo ng gamot, hindi nyo masyadong intindihin yung mga nararamdaman yung kasi kasama yun talaga. Kasama talaga yun doon sa kondisyon natin. May mga ako, sumasakit pa rin yung likod ko hanggang ngayon. Hindi na ganun kasakit tulad nung dati. Pero ramdam na ramdam ko pa rin. Ito hanggang ngayon. Ayan. Siguro sa sa upo na rin. Yung hirap akong tawag dito, yung dumighay. Halos wala na. Halos hindi ko na siya nararamdaman. Sana matuloy-tuloy na. Isa kasi sa mga nagko-contribute sa paglala ng sitwasyon natin, yung kondisyon natin, yung pag-iisip. Kaya kadikit yan yung anxiety. Kaya try natin kontrolin. Huwag natin isipin masyado yung Ako nga, dumating ako sa point na pagka yung tumitingin ako sa salamin pagkagising ko, parang ayaw ko nang tumingin. Kasi nga, baka pagtingin ko bungo na ako. Yung mga ganong Kaya ngayon, pagtingin ko nakita kong parang pumayat na naman ako, lalo pang pumayat, nayaan ko na lang. Sabi ko, kasama talaga yan Kasama talaga yan kasi hindi pa ako ganun kagaling Hindi na lang masyado iniisip. So, ang ginawa ko na lang na plano na katulad nun, kasi yung mga kapatid ko rin nag-aalala, asawa ko, pa-check up na daw ako ulit. Sabi ko naman, pag natapos siguro yung gamutan ko, tapos wala pa nangyari. Yun. Kasi baka nga may iba nang nangyayari sa katawan ko, kaya hindi ako nag-gain. Pero alam ko kasama yun doon. Alam ko hindi ako nag-iisa, marami sa inyo. Kung okay lang, i-comment nyo na kung parehas tayo ng kondisyon para naman maramdaman ko rin. Pero basta comment lang kayo para at least kung malaman ko na talagang hindi lang ako nag-iisa sa kondisyon ko na pumapayat. Kasi baliktad Kasi sabi prone daw sa ang mga malalaki, yung mga mabibigat ang timbang, yun daw yung prone sa acid reflux. Pero sa case
ko, or kung meron sa inyo rin, ako papayat ako ng papayat. Kahit anong gawin kong kain, hindi nagbago appetite ko eh. Gutumin pa rin nga ako eh. Kain ako ng kain. Snacks yan, after ng heavy meal snacks. Iniiwasan ko pa rin yung mabawal. Pero, gagaling din tayo. Sabi ko nga, lumalabas yung dimple ko dito eh. Oh, di ba? Pero syempre, pinakamabisa is kausapin ng Diyos. Yan, pinakamabisang paraan. Unang-una natin gagawin bago ang doktor, bago ang check-up. Magdasal tayo sa Diyos. Dahil siya magbibigay ng wisdom kung ang tamang gagawin mo. Hindi naman magbibigay ang Diyos ng kakapahamak mo eh. Bibigay yan ng solusyon, tamang solusyon, saka sa tamang oras. Yan, gagaling ka sa tamang oras. Diyos kasi ang may hawak ng buhay natin eh. Siyempre, wala tayong magagawa kung time na natin. Pero ang Diyos kasi maawain. Pag umiyak ka sa Kanya, anak ka niya eh. Kung tayo nga na magulang, tao, di kayang tiisin ng anak. Lalo pa ang Diyos. Kaya, masasabi ko na ang Diyos lang ang unang-una na pwede nating lapitan. Kung sakaling wala tayong makausap, kaya mapalad nga tayong mga nananampalataya sa Diyos eh. Kasi sa oras nung pag-iisa mo, hindi ka talaga nag-iisa. May matatawagan ka. Wag lang tayong aasa dun sa doktor. Siyempre sa Diyos muna. Then, mararamdaman mo yun eh. May peace ka sa heart. Kasi ako, nung una kasi, di ba, matigas ang ulo ko, ayaw ko nga pa-check up. Pero unti-unti parang, sabi ko, naku, kailangan ko na nga siguro. Yun. Kaya huwag kayong mag-alala, gagaling tayo. So, paano guys, medyo mahaba-haba na tong kwentuhan natin. Tapusin ko lang to, tanggalin ko lang tong pula ng itlog. Hindi ko kakainin yun. So, paano guys? See you later.